Grabe naman yung naiwan dito sa bahay. Walang marunong magligpit at maglinis. Cellphone ng cellphone. Nagluto si Khaled. So, syempre, dapat kung may magluto, maglinis. Alam na, si Khaled hindi talaga maglinis yan. Syempre, anak na ako. Tapos yung kasama ko andito. Nagsiselfone lang man, hindi man nilinis. Sabi ko, tingnan mo yung kusina na nangyari. Tingnan mo. Linisin mo kaya. Sabi ko gano'n. Kagaling lang namin sa labas. Dalawa na pinitita. Ang dumi. Kainis. Tapos alam niya kung anong sagot niya. Sabi niya, si Khaled yung nagluto. Oh, si Khaled, linisin mo kaya. Ako hindi ako maghihintay ng utos kapag ako. Kainis. Tapos hindi na malansya. Tingnan yung plansyahin. Wala kaming madam dito sa bahay. Wala dito. Kainis. Meron akong gamot sa sa cockroach. Bigay ito ng Madam ni Bella. Kasi siya palagi yung nakakakita ng mga ipis dito sa bahay. Actually, bago lang itong ipis na ito, this month lang. So ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wait lang, hinigyan niya ako ng instruction. Lagay ito daw dito sa bulaang. Ayan. Lagay ko daw sa loob. Naman. Maglagay din ako dito minsan nakakita ako. Malabas sila dyan. Saan pa ako makapunta dito? May ano kasi dito. May butas. Naam! Kada sumakit ng person, meron ako dito ang vitamin C. Tala ko ay sobrang inubong-inubo. Talagang nagkahawaan na talaga dito sa bahay. Yung una is yung babahot. Yung babahot ay okay na siya. Pumunta na nga siya ng makaanan si My Enemy. Pagkatapos ni My Enemy, tawag nito, pumunta sa akin. Tapos ngayon, yung mga bata, yung alaga na Bella, pumunta silang makakaninang alas 5. So, ayun, nagkasakit din. Inubo din, nilagnat nung dumating sila doon. So, ayan, parang virus. Hindi talaga aalis kapag hindi magkakasakit ang buong pamilya. Hoy, ang buong tao sa isang bahay. So, ayun, dyan lang mga dudes. Pumunta pa na kami ng tawag nito. M&S. Ano ba yung M&S? Grabe yung ginawa niya. Nagsunog pala siya ng mga papel, kaya pala ganun. Pagpasok pa lang namin sa bahay, talagang naaamoy ko na yung sunog. Ay, naku talaga naman. Pag walang tao dito sa bahay, kung ano-ano yung mga pinagagawa niya. Ang kinakatakot ko lang ba, baka masunog niya itong bahay, tapos walang mga tao dito. Wala yung nanay niya, wala yung kapatid niya, wala yung tatay niya, kasi nandun sila sa Maka. Yung naiwan dito is siya at yung kasama ko. Magkapareha pa naman sila ng utak. Kainis. Ay, naku, masusunog yung bahay. Natakot talaga ko kanina pagpasok ko ba. As in, amoy mo talaga na sunog na sunog. Tapos nagulat ako pagpunta ko sa kusina. Hala, grabe naman yung kalat na iniwan niya noon. Akala ko nagluluto, nasunog yung niluto, ganoon. Kasi ganoon yan siya kapag nagluluto, masunog niya yung frying pan, o di kaya yung kahoy, yung sandok ng kahoy, masusunog niya. Ay, nagsunog pala siya ng papel. Ewan ko kung anong mga papel yun. Baka, ano yun, yung mga resibo na ayaw niyang ipakita.
Sinunod niya. Ay naku, utak niya talaga. Minsan nakakainis, minsan nakakaawa. Ganon siya. Alam niyo mga kadudes kung ano pa yung mas kinainis ko. Hindi man lang nilinis ng kasama ko. Alam niyo kung anong rason niya. Pagkapasok ko sa kusina, sabi ko, nakita mo ba tong kusina? Anong itsura? Hindi siya sumagot. Nagsiselfone. May pinapanood siya. Kaninang umaga pa yun nagsiselfone. Alam niyo anong sabi niya? Sabi niya, hindi ko alam si Khalid yung naluto dyan, bla bla bla. Sabi ko, tapos na siya dito sa kusina, dapat sundan mo kung anong ginawa niya, sundin mo kung anong tawag nito. Pagtapos niya, pasukin mo kung ano nang hitsura, dapat check mo din, check din pag may time. Tapos pagkatapos, hindi talaga siya, nakaupo lang talaga siya, hindi talaga siya, sa suwag yun, naibot iyahang lubot sa iyang gilingkuran ba makalagot kay makaugot. Sabi ko, tinanong ko siya uli, sabi ko, linisin mo kaya, sabi ko, kasi pretend ako na aakyat ako, may gagawin ako dito sa taas para pagbalik ko dun sa kusina, maglinis siya. Hala ka, Diyos mo, maraming nandun pa rin siya, nakaupo pa rin siya, nagsiselfone pa rin siya. My goodness. Grabe. Akala niya siguro anong tawag nito, naglakwat siya lang ako dun sa labas, no? Akala niya masarap buhay ko dun sa labas. Ay nako, makainis. So, it's already 1 o'clock na mga kanits. Dumating kami 12:40. And then, hindi na ako kumain. Wala nang gana. Umaga na din. At saka, kanina busog ang person kasi nagluto ako ng rice and, meat. So, wala man si Papa ko dito. So, kapagluto ako ng meat. Tapos, alam mo, kadas hindi talaga ako umimik. Nilinis ko, kinuskus ko talaga ng kinuskus. Nilinis ko yung buong lutuan. Hindi na ako umimik, hindi na ako nagsasalita. Tapos, kusa na lang siyang pumunta doon. Kung nandun na ako, naglinis na ako, tsaka pa siya tumayo, tsaka pa siya pumunta doon. Tapos alam niyo kung anong sabi niya, pinaano ko lang, ayaw kong pumasok, nandito si Khalid sa kusina, bla bla bla. Bakit anong gagawin ni Khalid sa kanya? Kakainin? Oh my God, Diyos ko. Kainis. Sabi niya, pinapalamig ko muna. Pinapalamig, mainit ba yun? Pinapalamig ko muna. Sabi niya, pinapalamig niya daw. O sige, kung pinapalamig niya, ay naku, kasi pagdating ko, ang sobrang lamig na kasi may aircon din. Sobrang lamig niya. Tamad lang talaga. Nakainis. Ay. Nag-ipon-ipon na yung inis ko kasi hindi lang ngayong araw yung mga ganyan-ganyan niya. Ito pa yung na-discover ko sa kanya. Kaya pala ang tagal-tagal niyang makababa. Nagsiselfone pa pala. Ang buong akala ko talaga ay sobrang late niyang magising, ganun. Ako makakaintindi ako, tao din naman ako, mapagod. O, baka, nasa isip ko, baka pagod siya, ganyan, ganun. Baka, ang tawag nito, nasobrahan yung tulog niya. Tapos, alam niyo, maaga pala talaga siyang nagigising. Alas 6, nagising na yan siya. Tapos, magse-cellphone. Oh my God. Gising ng alas 6. Alam niyo anong oras yung baba niya? 9:30? Gising pa ba yun ng parang madam na yun ah. Oo, Ramadan. Pero wala kasi kami masyadong ginagawa. 3 days na kasi nabisita kami, bumibili lang sila ng pagkain sa labas. Tapos naging busy kami kapag utos-utos lang, ganon. Wala naman kasi masyadong ginagawa, walang mabigat na trabaho. Ganon. Ay, ako sa kanya. Kainis talaga. Pagkatapos ng mga kaduls, tinanong ko si Bella. Sabi ko, ano bang ginagawa niya? Anong pinagagawa niya doon sa taas? Bakit ang tagal niyang makababa? Sabi naman na Bella. Ay nako, nagsiselfone. 6:30 pa lang gising na yan. Tawa na yan ng tawa. Nanonood na kung anong pinapanood. Tawag doon sa kanila. Tawag dito. Tawag doon. Tapos nalakas ng boses. Ay, kalbaryo si Bella doon sa kwarto kasi dalawa sila doon. Tapos nun, nagising ako ng alas 8. Nag-CR ako. And then bumaba na ako. Hala ka, natapos na ako mahugas ng pinggan. Natapos na ako magwalis. Natapos na ako lahat. Ang kulang na lang ay bababain natin ko talaga siya bago ako bumaba dun sa baba. Oh my God. Kung hindi tumaas yung boses ko kanina kasi nag-usap kami ni Bella. Para hindi siguro siya bababa. Nung hindi niya ako narinig, nagising na pala ako. Ang hindi niya alam patapos na ang person. Ay nako, ganyan pala talaga yung mga ugali ng iba, no? Kapag ka sa agency, gano'n. Kasi naririnig ko lang, sinasabi lang ng madam ko. Kaya pala ayaw nilang kumuha ng mga katulad ko, katulong sa agency. Gustong-gusto nila yung, ang tawag nito, yung talaga, yung sila talaga yung employer, yung tawag nito. Gusto-gusto nila yung may kontrata, gano'n, yung katulad ko. Ayaw nila na ganyan, yung 2 buwan, 1 buwan, ayaw nila ng ganyan. Kasi,
Ayan, sweldo lang yung inaano nila, walang ano sa trabaho. Nung una, sarap siya kasama nung una. Ang bait niya. Hindi siya tamad. Ngayon parang nag-iba. Sa una lang pala yun. Ay, nainis ang person. Kakainis lang. Kasi, yung mga ginagawa ko simula nung umalis si Mikonoto, hindi ko nagawa to nung nandito pa si Sharon. Oo, magluluto ako. Mas mabigat yung trabaho ko kaysa mga naging kasama ko dito sa bahay. Pero tinutulungan ako. Siya naman, tinutulungan ako pero hanggang hugas plato lang. Ganun lang, yung tulong niya sa akin. Kapag ka naglilinis naman siya, dalawa kami naglilinis. Hindi ako nagkikwenta. Ang gusto ko lang, yung ano ba, may utak, may mindset ba? Kapag ka nakita niyang dumi, linisin niya, ganun. Ganun. Ganun yung gusto ko kasi ganun ako. Pag makita kong hindi maayos, ayusin ko, ganun. Ay, nako. Ito pa mga kadods, kung magplansya pala talaga siya, kung magplansya pala siya, hindi pala talaga siya nagpaplansya ng dire-diretso. Matutulog pala siya muna bago magplansya, kaya pala ang tagal makababa, kaya pala abutin siya ng 4 na oras bago makababa. Grabe, matulog pa bago magplansya, kala mo naman kung anong trabaho niya. Isa-isahin ko yung mga trabaho niya. Isa-isahin ko. Pagising niya sa umaga, dalawa kami maglinis. Ang gagawin niya is magwalis at magmap lang. Ako yung mga nagpupunas ng kung anong mga pinagpupunas-punasan ko. Ako yung nagligpit ng lamesa yung pinagkainan nila nung gabi. Ako din ang maghugas. Pagtapos nun, sabay na kaming bababa. Magwalis ako, magmap siya. Ganon. Sinusunod niya ako ng map. Walis ako, magmap siya. Ganon. Pagkatapos namin maglinis, wala na siyang gagawin kasi Ramadan man. Wala masyadong ginagawa. Kasi kung magluluto ako lang yung gumagawa ng mga kakailanganin ko. Anong tawag nito, ako yung tao na ayoko ng tulong pagdating sa luto-luto. Kaya nga gusto kong masyadong maaga pa mag ano na ako ba, maghikay-hikay na ako ba. Kasi ako man lahat, ako yung magbalat ng sibuyas, magbalat ng kung ano-anong balatan, ako lahat. Kasi kapag ako lahat, alam ko at tansya ko. Kapag kasi iasa ko sa iba or iutos ko, hindi ko na alam kung anong susunod na gagawin ko. Hindi ko din alam sa sarili ko kung bakit. Pero gustong-gusto ko kung yung ako lahat, simula pagbalat hanggang sa pag-slice, ganon, ako, hanggang sa matapos. Ganon ako, yun yung gusto ko. Tulungan mo ako, sige, tulungan mo ako maghugas ka ng mga kalat ko. Maglinis ka ng kalat ko, yun yung anong tawag nito, yun yung gusto kong tulong. Yun lang yun. Kahit naman si Mike Kunoto, ganun yung ginagawa. Tapos, priority mo yung baba. Kasi yung baba, ang dami niyang kailanganin. Ang dami niyang nangihinig yung boses ko, malamig. Ang dami niyang hiling, ang dami niyang request kapag time to breakfast na. May matcha, may shahi. Pero yung matcha talaga is hindi inaasa ni Baba sa iba. Ako talaga, since day one, nagmamatcha siya. Hanggang ngayon, ako pa rin yung gumagawa ng matcha niya. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang, tinry niya si May Konoto ang gumagawa. Tinry niya itong isa, ayaw niyang lasa. Gustong-gusto niya yung ako talaga yung nagtitimpla para sa kanya. Yung tea, okay lang. Kere niya yon. Pero yung matcha talaga, gustong-gusto niya yung timpla ko. Ang dami ko nang sinasabi. So, matutulog ng person. Actually, mag-freshen up pa ako kasi ang dumi ng pa ako. Oh, grabe. Bura ko, gikan ka daro ba? So, yun mga kadads, bye. Tapos, ito pa mga kadads. Every time na aalis yung baba papunta ng masjid, syempre ligpitin niya yung mga kalat ng baba. Napahak na yung eyebrow ko. Kilay. Ligpitin niya yung kalat ng baba. Kasi umiinom yun ng shahi. Dapat pag alis ng baba ay sundin niya. Sundan niya ng ligpit, ganoon. Minsan nagligpit siya pero kailangan pa rin siya tawagin ng madam. Ako ayoko mag-utos. Ayoko talaga mag-utos. Hindi ako nag-uutos. Kung hindi lang talaga kailangan, hindi ako mag-utos. Hanggat kaya kong gawin ko. Pero yung madam ko ayaw niya, gusto niya mag-utos ako, gusto niya ipapagawa ko sa kanya yung mga ibang gagawin. Ako naman, para naman akong superwoman, gawin ko lahat hanggat kaya ko, gawin ko talaga. As in, alam ng madam namin ko yan. Tsaka wala akong, ang tawag nito, pag nag-utos ako tapos hindi sumunod agad, ako yung gagawa. Bakit pa ako mag-antay? Hanggat hindi ako busy, ako yung gagawa. Tapos alam niyo mga kadyos, minsan nagligpit siya. Itambak niya lang dun sa lababo. Alam niyo sinong maghugas? Ako. Magluto pa ako, maghugas pa ako. Tapos siya nagsiselfon ako. Minsan sa taas natutulog. Nag-aano lang na mamalan siya, pero natutulog pala mga kadyos. Minsan nakikita ko siya. Tawag nito, sinisilip ko siya sa kwarto. Humihilik na, pero naka-on yung plancha. Pretend lang ba namang plancha pero matutulog pala. Ako naman, hindi ako ganoon. Kasi kung trabaho, kaya ko. Magtrabaho ako hanggat wala akong sakit, kaya ko lahat. Ganoon ako.
Kahit naman sa Pilipinas yung mga trabaho ko dun, kung ano ako sa Pilipinas ganun din ako dito. Siyempre, ay naku, ang dami ko ng chika, ang dami ko ng yaw-yaw. Wala akong ibang makausap kundi eto lang, humarap sa cellphone, humarap sa camera at magyaw-yaw, gano'n. Parang baliw. Tapos alam niyo mga kadudes nung unang linggo niya dito, siyempre nakikita niya yung mga kalat dito sa taas kasi nagtambakan yung labahin, nagtambakan yung plantsahin. Tapos sabi niya dun sa mga labada ko, sa mga labahin ko, sabi niya, pag ako niyan, hindi pwedeng tambak-tambak lang yan dyan. Ang gusto ko yung nilalaban ko siya, masusunod kong labhan. Tapos wala, hindi na ako umimik. Kasi hindi niya alam. Hindi niya alam, wala siyang alam dito sa bahay kasi bago pa siya. Hindi na lang ako umimik. Tapos nung nakita niya yung plantsahin, tambak-tambak na. Sabi niya, pag ako niyan, sinusunod ko talagang magplantsa. Sabi niya ganun. Hindi na ako nagrarason. Malalaman mo kung anong takbo dito sa bahay. O ngayon, alam niya. Nagtambaka na yung plantsahin niya. Hindi niya magawa-gawa. O saan na yung sinabi mong masusunod mong magplantsa. Wala, hindi, ayoko nang magsalita. Ayokong manumbat kung ano yung mga pinagsasabi niya sa akin nung bago pa siya dito sa bahay. Tapos hindi siya, ang tawag nito, pagsabihan mo siya, dapat siya yung mataas, ganun. Dapat siya yung tama, ganun. Siya yung palaging tama, ganun. Ay, naku. Actually, mga kados, hindi siya magtatagal dito sa bahay. Kasi nga ay babalik si Mike Konoto. So, ayan, babalik na siya sa office niya, babalik siya sa agency niya. And, ipapasa na naman siya sa ibang bahay. Maghanap na naman ng ibang employer yung opisina niya. So, ayun, hindi na kami makikita. Naalis na siya dito sa bahay. So, hindi ko lang alam kung anong petsa at anong araw. Dahil nga ay si Mike Konoto dadating siya dito yung flight niya pala ay April 1. So, hindi ko alam kung anong day yung lapag niya dito or anong day yung dating niya dito sa loob ng bahay ng Babahut. So, at hindi ko din alam at hindi din alam ng madamdamin ko kung dadating si Mike Onoto dito, ito bang kasama namin ay agad-agad nang ibalik sa agency or magantay pa ng ilang araw, ganun. So, ayun lang mga kadudes, I think yun lang yung ating chika for tonight's video. Ilang days na din akong walang video mga kadudes kasi sometimes busy din ako. And wala minsan hindi ako nagluto, bumibili lang sila ng pagkain sa labas and wala akong ma-vlog-vlogan. Hoy, sa ilang mga kadudes, bye!